Maayong hapon sa inyo na tanan. Ayan. Good afternoon. Palakpakan natin yung Diyos. Isang mapagpalang hapon, no? This is the hour of great mercy. That's what we all need, no? We need the mercy of God. Even the disciples during this time experienced storms. Storm, meaning bagyo, malakas na hangin, yan ay pwedeng mangyari sa iba-ibang pamamaraan. Those are problems, trials, and difficulties in life. Lahat tayo makakaranas ng ganyang parte ng buhay. Hindi ito maiiwasan. So what we need to do is we need to hold on to the word of Jesus. Ano ba ang sinabi niya? Do not be afraid. Huwag tayong matakot. Why? Because nandito lang siya. So it is important to renew that faith. And we are very blessed that we have a place like this. A place like this is such a constant reminder of the very mercy of God. Alam mo, tayong tao, madaling makalimot. Very easy to forget and very easy to get distracted. Hindi ko makakalimutan, minsan ako'y nagbigay ng retreat sa Manila na mayayaman sila. Ang sabi nila, ang sabi ko, baka naman pwede isama niyo yung mga driver at ang inyong mga kasambahay. They followed. Nandito yung mga kasambahay, mga tagaluto, tagalaba, mga driver. Nandito naman yung mga amo nila, no? During the retreat, they love each other, no? Kaya kainan, at sila ay akapan pa. Tapos ang retreat, umuna na ako palabas. I have to exercise, to play some tennis. Nandun ako sa elevator, may isang babae nagmumura. Galit na galit. Sabi niya, Pedro, nasaan ka ba? Kanina pa ako tawag sa'yo. Papatayin kita. Hindi ka sumasagot sa phone. Tinanggal ko ang sombrero ko, ma'am. Huwag naman. Sabi niya, ay Father, ikaw pala. 5 minutes lang, natatapos ang retreat. Nag-iba na uli. That's why we need to remind ourselves again and again. So, that's why dapat hindi tayo napapagod. Pumunta rito at magdasal. Because this place will remind us and will help us to be a better person. Not only that, the place like this will also remind us that there is God. Nakikita niyo yung mukha ni Jesus. Ang isa sa mga pangako ni Jesus sa diary ni St. Faustin ay kung sino man ang titingin ay hindi mo basahin yung diary. Just look at his face. You will receive graces upon graces. Ano ba ang graces upon graces? Kailangan natin ang grasya upang tayo mabuhay ng normal. Kasi hindi magiging normal ang buhay kung lagi kang may kaaway. No? Kaya po ako walang boses ngayon, I was in Davao. Hindi po ako ng mga misa, retreat. Salita ako ng salita. Sabi ko, magulo na ang mundo. The world that we're living in is very chaotic already. There's so much war. There's so much unrest. Ang dami ng galit. Bumbahan dito, bumbahan doon. Can we please, huwag na natin dagdagan pa ito. In an ordinary way. Paano? Pwede ba? Huwag tayong mahirap kausapin. Most of us, pinahihirap ang buhay. Most of us, sana ma-develop sa atin yung culture of kindness and niceness. Can you please be nice? Alam mo na, minsan, nalimit ako sa airport. Sa airport, hindi ko naman inaaway, I confront
those attendants and tellers na masungit. Sabi ko, kasi lahat ng trabaho na papasukin natin, hindi kayo matatanggap sa trabaho kung wala kayong pleasing personality. If you are not pleasing, nakita ang mukha mo, hindi ka aya-aya. Nakita ang ugali mo kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kalinsulat, they will not accept you. But somehow, nagtataka ako, bakit pag nagka-posisyon ang mga ito, nagbabago? Bakit ang mga tao nagbabago pag may posisyon na akala mo kung sino? So it's somehow very strange and somehow very unfortunate because that will not make us a better person and then that will not make us happy as well. Ito po ang lagi kong sinasabi sa aking pagmimisa at pag-pray over sa mga tao. I realize that life is very short. Maikli lang ang buhay. And yet, wag na natin itong maging gawing miserable. How can we do that? My dear sisters and brothers, we can prolong the pleasure of being alive. Ano yan sa Tagalog? Pwede nating pahabain ang saya ng buhay habang tayo'y buhay. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Unang-una sinabi niya, huwag kayong matakot and faith. But at the same time, while we living our faith, one way of showing we have faith in God is if we are enjoying the time that's given by our God. And we can prolong that life. Number one, I'll give you the secret. How can we prolong the pleasure of being alive? Paano natin mapapahaba itong buhay at saya na bigay ng Diyos? Number one, hindi sana tayo biktima o periso ng nakaraan. We should not be a prisoner of the past. Past is past. Pag nakahingi na ng tawad sa inyo, napatawad nyo na, that's it. Huwag tuwi kayong mag-aaway. Lagi nyong i-rewind yung nangyari 20 years ago. Hindi ko makakalimutan din talaga. Dito po sa Cebu, dito ako nag-umpisa kumain ng lechon. Ang sarap ng lechon, lalo na sa Karkar. Anyway, to make a story short, may nakalala akong dalawang taga Cebu. Around 65 years old, they were friends. Sabay na stroke sa kakakain ng lechon. So, umattend ng healing mass ko. Sabi niya, Father, i-pray over mo kung magkatabi sila. Pagkatapos kung i-pray over, yung isa nakalakad. Right away. O tuwa, palakpakan ng tao. Yung isa naman, hindi makalakad. Dahil hindi siya makalakad, ayaw akong paalisin. Sabi sa akin, Father, hindi kita paalisin hanggat hindi ako nakakalakad din. Hawak-hawak ang aking damit. Sabi ko, Lord, ano kayong gagawin ko sa babaeng ito? Kasi alam mo, may stroke, ang lakas umawak. Hindi maalis kahit ng mga assistant. Parang nahawakan ko. Parang siyang octopus. Tinanong ko, sabi ko, Ma'am, may galit po ba kayo sa puso nyo? May tao ba kayong hindi napapatawad? Ito ang sagot niya, Father, there's no way I will forgive my mother-in-law. So, itong mga mother-in-law, kontrabida pala ito mga ito. Kasi kami pare, wala kang mother-in-law, mabuti na lang. Mahirap palang kasamahin ang mga mother-in-law. Sabi ko, ano naman, bakit ako galit na galit kayo sa mother-in-law? Sabi ko sa akin, pakialamera.
And she made my life very miserable. Oh my goodness, sabi ko, ang lalim ng hugot. Hashtag. Ang lalim. So sabi ko, nakita ko naman yung itsura niya. Hindi na siya bata. So sabi ko, Ma'am, nasaan po ang mother-in-law niya? Oh, Father, patay na siya. 20 taon na. My dear sisters and brothers, we should not be like that. We cannot be happy if we have this unforgiveness in our heart, if we are not able to let go of the past. Past is history. We can only learn from it. We cannot even judge it. We can only learn from it. You want to prolong the pleasure of being alive? Huwag kayong apprehensive. Do not worry about the future. Because future is a mystery. Ibig sabihin, hindi pa natin alam ang mangyayari sa ating bukas. Kahit mamayang hapon, we still do not know. Only God knows. And because of that, pwede ba huwag tayong mag-alala? Why? Because that's not even in reality. 95% of our worries are not even true or not even going to happen. And for those who have faith and for those who have devotion to the divine mercy, siguro 99% ng ating worries hindi mangyayari sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Para natin ang Diyos. Dahil hindi mangyayari ang ating mga worries, it is totally useless and it is baseless. For us to prolong the pleasure of being alive, we need to live the present moment and do the best that we can. And those who are very focused on the present moment, yun ngayon lang, mga kapatid, I'm telling you, you will enjoy life all the more and you will be more effective more than ever. The reason that we are not effective because we worry so much. Nagraratel tayo. We panicked. And that's what happened to the apostles. They panicked. Bakit? Akala nga nila natutulog ang Diyos. So they woke him up. Jesus gising. Ano man ginawa ni Jesus? He calmed down the sea and the storm. Inalbos pa. Ganyan tayo sa ating Panginoon. God is so crazy on us. And I believe this place is being erected right now at our very face for our faith in God to become stronger. Ano naman ang gagawin natin sa present moment? Let us enjoy it and see it as a blessing. Amen? Amen. Ang sakit ng tao nanggagaling sa stress. Bibigyan ko kayo ng sikreto para mabawas-bawasan ang inyong stress. My dear sisters and brothers, one of the secrets para hindi kayo ma-stress ay huwag kayong mga pakialamero at pakialamero sa buhay ng may buhay. It's so true. God will give us our concern that's only for us. If you can help, please help. But if you can just pakialamero, pakialamera, ang dami niyan dito. Please learn to mind your own business. Ang saya ng mundo. Kaya nga sabi ko, kung alam lang ng tao, ang dali. Pag hindi mo problema, huwag mo silang pakialaman. Mind your own business. And pagkakailangan sa iyo, lalapit. Ito pa ang aking pakiusap sa inyo.
Kung gusto nyo ang kaibigan nyo, maging kaibigan nyo forever, huwag nyo uutangan. It's true. I apply it to myself, and I found it's a golden rule. Malaki ang nagagawa ng pera. This is the source or cause of all evil. And most of the time, ang pagiging magkaibigan nasisira dahil sa pera. At pag hindi nyo nabayaran ang utang nyo sa kaibigan nyo, sira na ang pagkakaibigan mo. Ay, kahit pag-ano, kabait ang kaibigan. Huwag niyong uutangan. Kasi kung ang kaibigan nyo ay tunay na kaibigan, hindi na kailangan uutang kayo dyan. Kayo ay tutulungan. Maghintay kayo. Huwag makapal ang mukha nyo. Alam mo, minsan, ang kakapal ng mukha natin. Bulungan na kayo ng bulungan. Tinatamaan siguro. No, it is so true. I don't know how this money operates, but that's how it works. And if you can only apply it to yourself, papasok doon ang tinatawag na delikadesa. Sana magkaroon tayo ng delikadesa kasi most of the time dito na may measure ang pagkatao natin. Ganon din ang pagiging magkaibigan natin. Kaya ko po ito sinasabi, mahirap humanap ng tunay na kaibigan. At kung kayo'y nakahanap ng tunay na kaibigan, igalang ninyo ang pagkakaibigan nyo sa pamamagitan ng huwag pag-utang dito. And this friend will stay with you forever. Isipin nyo yung mga kaibigan, inutangan ninyo na hindi nyo nabayaran. Hindi na kayo magkaibigan. Totoo ba? Totoo. Totoo nga. Hindi na ako magsasabi na hindi totoo. Totoo ba? No, simula pa nung ako'y naging pare, sabi ko, I want to gather golden rules in life. Mga bagay na dapat nating dalahin habang tayo'y nabubuhay. At kasi po, pag dinaladala natin ito ang magiging destiny natin ng ating buhay. Maghintay naman kayo. Alam nyo, si Jesus, from the beginning, nung sinabi niya ay ito, do not be afraid, you of little faith. Ibig sabihin, ibinibigay niya sa atin ang mindset of security. God wants us to be secure. Dalawang klase lamang ang tao sa mundo at ang kanilang mentality. Dalawa yan. Yung tinatawag na scarcity mentality. Ang scarcity mentality ay laging kulang, laging kapos. Madali yang makita sa handaan. Pagka kumuha ng pagkain, ang dami-dami. Gusto ko, Panginoon, ako'y napapantang ka. Mauubos kaya ito. Parang takot na takot, magutom at takot na takot, maubusan. And that scarcity mentality, parang lagi kang wala, laging kapos. At hindi yung mentality nga nang ibinibigay sa atin ni Jesus. Jesus wants us to know that we have everything because of Him. So the mentality of abundance we should have. The mentality of abundance, that is, we have enough. We always have enough.
The reason why we think we do not have enough because we worry so much on the future. Paano naman ako pag ako'y nagutom? Ay, ang dami-daming pagkain. Paano ka magugutom? Hindi mo naman alam kung buhay ka pa bukas. Yung may scarcity mentality, laging kipit, laging kapos, kahit magkano ibigay mo, hindi masaya. Kaya ang mga ito nagiging madamo. Kaya nga, ilang buwan ko nang ipinagdarasal, yung mga madadamot, nakunin na ni Lord. Kasi sinabi na ni Lord sa akin, kung paano sila makikilala. Yung kilay nila, alam ko na. Ito ay tubong-tubo sa pagparito ay masaya-masaya siya. So my dear sisters and brothers, let us develop in us this kind of mentality of abundance. The abundance of faith that God has given us. If we can only live this abundance mentality, ang sarap mabuhay. Why? Because we have God, we have the Lord, we have everything. We do not worry about tomorrow, and we are able to appreciate what we have. That's why today, they call it sacrament of the present moment. Jesus is here right now. This is a sacrament. Pagpapalain tayo ng Diyos, hindi mo tayo pagpapayaan. Kaya katulad ng nangyari sa mga apostles, there was this kind of scarcity. Parang wala ang Diyos That is a scarcity. Walang grasya. Kulang. Kaya may mga tao nag-hoard. Impact ng impact. Gusto madaling malaman ang may scarcity mentality. Buksan nyo ang closet nyo, mahuhulog na sa dami. Nasakit ang ulo, hindi alam kung ano ipapartner sa damit at saka sa kanyang bag at sa kanyang sapatos. It is a sin. Kasalanan na yan. And it is so easy to know ang bigat dalahin. Kasi lagi kang kapos, lagi kang kulang, pero ito ay sa isip mo lamang, hindi ito katotohanan. Bakit ano ang katotohanan? Buhay tayo ngayon, and we can prolong the pleasure of this being alive by just being like now. Mabuhay tayo ngayon, magpasalamat tayo ngayon, and we can see the blessing around us. We can count all the good blessings that God has given us, especially the Eucharist that we are celebrating right now. Amen. Patayo po tayo, hinipan ng awa sa Diyos. Palakpakan natin si Father Alex, dumating na malapit na